Mga kababayan ko, mga matatandang Pilipino na nagbibigay ng lahat para sa pamilya. Narinig ninyo na ba ang balitang magbabago na ang sistema ng pensyon dito sa ating bansa? Hindi ito biro. May mga bagong oportunidad na darating na makakatulong sa inyo na makakuha ng mas malaking benepisyo mula sa gobyerno. Ako si Your Name at sa loob ng mahigit 20 taon, naging abogado. Ako na tumutulong sa mga senior citizens na makuha ang kanilang karapatan sa pensyon. Ngayong araw na ito, ibabahagi ko sa inyo ang mga sikreto na hindi alam ng karamihan, mga paraan kung paano ninyo mapapataas ang inyong monthly pension hanggang 5,000 o higit pa. Alam nyo ba na maraming mga seniors ang hindi nakakakuha ng buong halaga ng kanilang pensyon dahil hindi nila alam ang tamang proseso? Nakakalungkot man pero totoo ito. May mga dokumentong hindi nila naipasa. May mga benepisyo na hindi nila na-claim at may mga programa ng gobyerno na hindi nila alam na pwede nilang makuha. Pero hindi na ito mangyayari sa inyo pagkatapos ninyong panoorin ang buong video na ito. Sa susunod na mga minuto, ipapakita ko sa inyo ang eksaktong hakbang kung paano ninyo ma-maximize ang inyong IRL pension, G-pension at mga iba pang benepisyo na may karapatan kayong makuha. Pag-uusapan natin ang mga bagong batas na naipasa ng DO at 25, ang mga additional benefits na pwedeng niyong ma-apply at ang mga common na pagkakamali na dapat ninyong iwasan para hindi kayo maulit sa mga nakaraan. Kaya nga mga kaibigan, huwag niyong pabayaan ang video na ito. I-like niyo ito ngayon para makita ko na interested kayo sa mga ganitong impormasyon. I-subscribe din sa channel ko para makakuha kayo ng mga updates tungkol sa mga bagong batas at programa para sa seniors. At higit sa lahat ay share ninyo ito sa inyong mga kaibigan, kapitbahay at kamag-anak na seniors din para tulungan din natin sila na makakuha ng financial security na nararapat sa kanila. Mga minamahal kong mga senior citizens, simulan natin ang pag-uusap na ito sa isang katotohanan na dapat ninyong malaman. Ang sistema ng pensyon sa Pilipinas ay hindi simpleng sistema na nagbibigay lang ng pera sa mga nakatanda. Ito ay tinisang komplikadong network ng mga programa, benepisyo at mga karapatan na kailangan niyong intindihin ng husto para makakuha kayo ng maximum na benepisyo na nararapat sa inyo. Maraming mga senior citizens ang nagsisisi sa huli dahil hindi nila alam na may mga additional benefits pala silang pwedeng makuha. Noon pa man. Pero sa video na ito, hindi na ito mangyayari sa inyo. Una sa lahat, pag-usapan natin ang Social Security System. Ang IS area ay hindi lang nagbibigay ng monthly pension sa mga retirees. May mga hidden benefits na hindi alam ng karamihan na pwede nyong maklaim. Halimbawa, alam nyo ba na may tinatawag na 13 remount pension? Ito ay additional payment na binibigay tuwing December sa lahat ng mga pensioners. Pero ang hindi alam ng marami, may mga kondisyon din para sa additional benefits na ito na pwede ninyong ma-increase depende sa inyong contributions noon. Kapag nag-contribute kayo ng mas matagal at mas malaki noon, mas malaki din ang inyong 13 VONT pension ngayon. Pangalawa, may bagong programa ang Laya na nagsimula noong early 2 at 25 na tinatawag na Senior Citizen Additional Support Program. Ang program na ito ay nagbibigay ng extra PF 500 monthly sa mga senior citizens na may pension na mas mababa sa 5,000. Pero ang catch dito, kailangan niyong mag-apply personally sa RARA branch at magdala ng specific na mga dokumento. Hindi ito automatic na madadagdag sa inyong pensyon. Kailangan niyong kumilos at mag-apply para makuha niyo ito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang Government Service Insurance System OIS para sa mga dating government employees. Ang SIS ay may mas komplikadong sistema kaysa sa RS pero may mas malaking benefits din. Una, ang GS pension ay may automatic na adjustment tuwing taon depende sa inflation rate. Ito ay ibig sabihin na tumaas ang cost of living, tataas din ang inyong pension. Pero may mga requirements din para dito na kailangan nyong sundin. Ang hindi alam ng maraming mga retirees ay may tinatawag na survivorship benefit na pwedeng nilang ma-assign sa kanilang mga asawa o mga anak. Ang benefit na ito ay nagbibigay ng continuing income sa pamilya nyo kahit na wala na kayo. Pero para ma-maximize nyo ito, kailangan nyong mag-update ng inyong beneficiaries at mag-submit ng mga tamang dokumento sa office. Maraming mga pamilya ang hindi nakakakuha ng benefit na ito dahil hindi na-update ang kanilang records. Isa pang importante na bagay na hindi alam ng marami ay ang mga health benefits na kasama sa Atal Pension. Ang PhilHealth coverage para sa mga pensioners ay mas malawak kaysa sa regular members.
May mga special provisions para sa senior citizens na nag-intit sa kanila ng mas mataas na coverage para sa mga major operations, dialysis, chemotherapy at iba pang mahal na medical procedures. Pero para ma-access nyo ito, kailangan nyong mag-register sa mga special programs ng PhilHealth na specifically designed para sa senior citizens. Ngayon, pag-usapan natin ang mga local government benefits na hindi alam ng karamihan. Bawat city at municipality sa Pilipinas ay may kanya-kanyang additional benefits para sa mga senior citizens. Halimbawa, sa Maynila, may monthly allowance na 3,000 para sa mga indigent, senior citizens na on top pa ng kanilang ilangaya ugas pensyon. Sa Quezon City naman, may libreng healthcare services at medicine allowance na pwedeng maabot ng 10,000 annually. Sa Cebu City, may housing assistance program para sa mga senior citizens na gustong mag-relocate sa mas affordable na area. Ang problema, ang mga benefits na ito ay hindi automatically na matatanggap nyo. Kailangan nyong mag-register sa inyong barangay, mag-submit ng income declaration at mag-attend ng mga orientation sessions. Maraming mga seniors ang hindi alam na may mga ganitong programa kaya hindi nila nakukuha. Pero kapag alam ninyo kung paano mag-navigate sa sistema, pwede nyong makombine ang lahat ng mga benefits na ito para makakuha ng substantial na monthly income. Isa pang malaking missed opportunity ang mga senior citizens ay ang senior citizen benefits. Hindi lang ito para sa discounts sa restaurants at grocery stores. May mga legal provisions na nagbibigay ng tax exemptions, priority banking services at special treatment sa government offices. Halimbawa, kapag may senior citizen kayo, may karapatan kayong maging priority sa lahat ng government transactions. Hindi kayo kailangan maghintay ng matagal sa mga pila. May separate lanes kayo sa mga banks, sa mga ospital at sa mga government offices. Pero higit pa dito, ang Senior Citizen A ay nagbibigay din ng legal protection sa inyong mga karapatan. Kapag may diskriminasyon na nangyari sa inyo dahil sa inyong edad, pwede niyong gamitin ang Senior Citizen para mag-file ng complaint sa appropriate government agencies. May mga lawyers din na nagbibigay ng free legal services sa mga senior citizens na may valid na complaints. Ngayon, pag-usapan natin ang mga investment opportunities na available pa rin sa mga senior citizens. Maraming mga seniors ang akala nila na tapos na ang kanilang financial planning kapag nakatanggap na sila ng pensyon. Pero hindi ito totoo. May mga government-sponsored investment programs na specifically designed para sa mga senior citizens na may guaranteed returns at minimal risk. Una sa mga ito ay ang Treasury, bills na pwede niyong bilhin sa bangko, Sentral ng Pilipinas. Ang Treasury bills ay government securities na nagbibigay ng fixed returns na mas mataas pa sa regular savings account. Ang minimum investment ay 10,000 lang at ang returns ay guaranteed ng government. Walang risk na mawawala ang inyong pera dahil back ito ng full faith and credit ng Philippine government. Pangalawa, may mga cooperative investment programs na specifically designed para sa senior citizens. Ang mga cooperatives na ito ay nag-o-offer ng higher interest rates kaysa sa mga banks, pero may mga safety measures din para sa mga investments ninyo. Ang mga miyembro ng cooperatives ay may voting rights din sa mga decisions ng organization. Kaya may control kayo sa kung paano ginagamit ang inyong pera. Pero ang pinaka-importante na kailangan nyong malaman ay ang mga scams na specifically targeting senior citizens. Maraming mga kriminal na nag-target sa mga seniors dahil alam nila na may regular income kayo mula sa pensyon at may tendency kayong maging trusting sa mga tao. May mga common scams na kailangan nyong iwasan. Una, ang mga fake investment opportunities na nag-o-offer ng unrealistic returns. Kapag may tumawag sa inyo or may nag-approach sa inyo na nag-o-offer ng investment na magdadouble ng inyong pera sa loob ng ilang buwan, it's scam. Walang legitimate na investment na nagbibigay ng ganong kataas na returns ng walang malaking risk. Ang rule of thumb ay kapag masyadong maganda para maging totoo, hindi talaga totoo. Pangalawa, ang mga medical scams na nag-o-offer ng miracle cures o treatments. May mga taong tawag sa inyo at sasabihin na may bagong treatment para sa diabetes, high blood pressure o iba pang common na sakit ng mga seniors. Mag-offer sila ng mga expensive na medicine o supplements na walang proven na effectiveness. Huwag kayong mauto dito. Lahat ng legitimate na medical treatments ay dapat na prescribe ng licensed doctors at available sa mga legitimate pharmacies. Pangatlo, ang mga fake government benefits na nag-require ng upfront payment. May mga scammers na mag-text o tatawag sa inyo at sasabihin
na may additional benefits kayong makukuha mula sa RIA pero kailangan nyong magbayad muna ng processing fee. Huwag kayong maniwala dito. Ang lahat ng legitimate government benefits ay hindi nag-require ng upfront payment. Kapag hinihingian kayo ng pera upfront, siguradong scam yon. Ngayon, para ma-protect nyo ang inyong sarili sa mga scams na ito, may mga specific na steps na kailangan nyong gawin. Una, huwag kayong magbigay ng personal information sa mga hindi nyo kilalang tao na tumawag o nag-text sa inyo. Ang inyong LR number, GIS number, bank account number at iba pang sensitive information ay dapat na confidential. Kapag may legitimate na organization na kailangan ng information na ito, pupunta kayo personally sa kanilang office. Hindi kayo tatawagan nila out of the blue. Pangalawa, mag-verify kayo sa official sources bago kayo mag-invest ng pera o mag-sign ng kahit anong dokumento. Kapag may nag-o-offer sa inyo ng investment, tumawag kayo sa Securities and Exchange Commission para i-verify kung legitimate ang company. Kapag may nag-offer ng medical treatment, mag-consult kayo sa inyong regular doctor. Kapag may nag-claim na government benefit, pumunta kayo sa government office para i-verify. Pangatlo, mag-involve kayo ng trusted family members sa mga major financial decisions ninyo. Hindi ito ibig sabihin na hindi na kayo capable mag-decide para sa inyong sarili. Ito ay precautionary. Measure lang para may second opinion kayo sa mga important decisions. May mga cases kasi na ang mga scammers ay nag-pressure sa mga seniors na mag-decide agad-agad ng hindi nag-isip ng maayos. Sa pagtatapos ng discussion na ito, gusto kong i-emphasize sa inyo na ang pensyon ninyo ay hindi lang simpleng monthly allowance. Ito ay culmination ng mga taon yung trabaho at contributions sa society. Kaya dapat nyong i-maximize ang lahat ng benefits na pwede nyong makuha. Hindi ito tungkol sa pagiging greedy o selfish. Musika.